Hindi na dapat maging kanlungan ng dirty money ang bansa. Yan ang mariing iginiit ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez kaugnay sa kanyang inihaing panukalang batas tungkol sa pag-aamyenda ng Bank Secrecy Law ng bansa. Kaugnay niyan, binigyan din ng panukala ng ilang kapangyarihan ang Bangko Sentral ng Pilipinas para maging katuwang sa paglaban sa maling gawain. Ang detalye ihatid sa atin ni Jap Regala, live mula sa Batasang Pambansa. Jap! Prinsesa pagbubukas ng 20th Congress, bagong panukala ang inihain ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na nakatuon sa modernisasyon ng Bank Secrecy Law ng bansa. Sa inihain ni Representative Romualdez na House Bill No. 7, layo ng panukala na amyendahan ang Republic Act No. 1405 para mapahintulutan ang Bangko Sentral ng Pilipinas na suriin ang mga bank deposits kasama na ang foreign currency accounts sa ilalim ng mahigpit at istriktong pagbabantay dito. Ayon kay Representative Romualdez, bagamat ang orihinal na intensyon ng Bank Secrecy Law ay mabigyan ng kumpiyansa ang mga bangko, ang lumang probisyon umano nito ay ginagamit pang cover-up ng kriminalidad na nagpapahirap sa regulators at investigador na malaman ang maling gawain. Ayon kay Representative Romualdez, ginagamit ang naturang batas sa mga ilegal na aktibidad tulad ng tax evasion, money laundering at korupsyon. Kaya naman, dapat ay mabago ang batas para hindi na ito naaabuso. Sa loob ng panukala, maaaring busisiin ng BSP ang mga deposit sa oras na makita ng Monetary Board na may kahina-hinalang aktibidad. Ito'y para makita rin kung may fraud o financial misconduct na kinasasangkutan ang bank officials, stockholders, employees at mga tauhang konektado rito. Maaari rin nilang maimbestigahan ang mga saradong bangko pati na ang foreign currency accounts, gayon din ang member-based thrift associations. Para naman mapigilan ang pang-aabuso at para maprotektahan ang privacy ng mga depositor, ang mga datos ay ibabahagi lamang sa mga ahensyang nangangailangan ng impormasyon na ito tulad ng Securities and Exchange Commission o SEC, Philippine Deposit Insurance Corporation, Anti-Money Laundering Council, Department of Justice o DOJ at ang Korte. Nagpaalala rin si Representative Romualdez. Aniya, hindi na dapat maging kanlungan ng korupsyon ang Pilipinas at kung nais natin ng tapat na pamamahala, dapat ay maisaayos ang mga batas para maprotektahan ang pera ng mamamayan. Prinsesa abot naman sa 50,000 hanggang 2 milyon at lagpas 2 taong pagkakakulong ang magiging parusa sa oras na magkaroon ng unauthorized disclosure of information. At yan lang muna ang latest update dito sa Kamara para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.